Ka-Express, hindi lang isang medalya ang hinahabol ng Gilas Pilipinas sa ilalim ni Coach Tim Cone. Ang mas malaking larawan ay malinaw, depensahan ang gintong medalya sa Asian Games, makabalik sa FIBA Basketball World Cup sa 2027 at tuluyang maabot ang pinakamatagal ng pangarap ng sambayan ng Pilipino, ang muling makalaro sa Olympics. Mula nang maging permanenteng head coach si Tim Cone, malinaw na niyang sinabi na ang pinakamataas na hangarin niya para sa Gilas ay makarating sa Olympics. At ngayon, sabay-sabay nang lumalapit ang malaking pagsusulit sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya. Nakapang-apat ang Pilipinas kasama ang China, Bahrain at Kazakhstan. May 30-man pool si Coach Tim para magkaroon ng maraming pagpipilian habang inaayos ang availability ng mga manlalaro mula PBA at mga liga sa ibang bansa. Pero may bagong problema, kumpirmado nang hindi aabot sa Benny Boatwright dahil sa kanyang naturalization papers, habang patuloy namang inaabangan ang availability ng ibang mahalagang manlalaro. Umaasa rin si Coach Tim na makasama si Kai Sotto, lalo na sa napakahalagang World Cup qualifying games kontra Jordan at Iran sa August 28 at 30. Tinawag mismo ni Coach Tim si Kai na isang manlalarong kayang baguhin ang takbo ng laro. Pero dito, nagiging kapanapanabik ang misyon na patunayan na ni Coach Tim na kaya niyang dalhin ang Gilas sa makasaysayang tagumpay matapos ang Asian Games Gold noong 2023. Napatunayan din ng Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament noong 2024 na kaya nitong talunin ang isang makapangyarihang koponan sa Europe gaya ng Latvia. Kaya ang tanong ngayon, hanggang saan kayang dalhin ni Coach Tim ang Gilas? Asian Games Gold ang unang target, World Cup ang susunod na hakbang, at ang Olympics ang tunay na rurok. Magsimula tayo sa pinakamalapit na misyon, ang pagtatanggol sa gintong medalya ng Pilipinas sa Asian Games. Hindi ordinaryong titulo ang hawak ng Gilas. Noong 2023 sa Hangzhou, tinapos ng Pilipinas ang mahigit 6 na dekadang paghihintay para sa Asian Games Basketball Gold. Sa ilalim ni Tim Cone, dinaanan ng Gilas ang matinding laban kontra Iran at China bago talunin ang Jordan 70-60 sa gold medal game. Ang isang puntos na panalo laban sa China sa semifinals ang isa sa pinakamadramang tagumpay ng Gilas sa makabagong panahon. Yon ang sandaling nagbalik sa Pilipinas sa tuktok ng Asian Games Men's Basketball. At ngayon, kailangan nilang patunayan na hindi yun isang beses na himala lamang. Sa Aichi, Nagoya 2026, ang Pilipinas ay nasa Group C kasama ang China, Bahrain at Kazakhstan. Hindi pwedeng maliitin ang kahit sino, pero malinaw na espesyal ang muling pagtatapat ng Gilas at China matapos ang nangyari sa Hangzhou. Official na ring inilabas sa social media ng SBP ang grupo at schedule ng pagtatanggol ng Gilas sa kanilang corona at ang magandang balita para sa Pilipinas, hindi na kailangan magsimula sa wala si Coach Tim. May pundasyon na ang kanyang sistema, may mga veteranong nakakaalam kung paano siya magpatakbo ng laro, may mga manlalarong nakaranas na ng pressure sa Asian Games, FIBA tournaments at Olympic qualifiers, at higit sa lahat, meron siyang mas malawak na 30-man pool na maaaring pagpipilian. Kabilang sa mga inilagay sa mahabang listahan ang malalaking pangalan, gaya ni na Justin Brownlee, Kai Sotto, Junmar Fajardo, AJ Edu, Dwight Ramos at Scotty Thompson. Kasama ang maraming PBA at overseas-based players. Isinama rin sa pool ang ilang naturalized players upang magkaroon ng pagpipilian ang coaching staff depende sa eligibility at availability. Pero dito pumapasok ang unang malaking pagsubok. Hindi ibig sabihin na dahil nasa 30-man pool ang isang manlalaro ay sigurado makakasama siya sa final roster. May usapin sa release ng ilang manlalarong nasa Japan B-League at iba pang liga sa labas ng bansa, sina Kai Sotto, Dwight Ramos, AJ Edu, Quentin Malura Brown at Mike Phillips ay kabilang sa mga pangalang inilagay ni Coach Tim sa pool kahit may mga tanong tungkol sa kanilang magiging availability. At ngayong August 12, may isa ng siguradong mawawala. Kinumpirma ni Coach Tim na hindi makakalaro sa Benny Boatwright sa Asian Games dahil hindi matatapos sa tamang oras ang kanyang naturalization papers. Possibly ring hindi siya magamit sa paparating na World Cup qualifying window. Malaking pagkawala yun dahil nagbibigay sana si Boatwright ng taas, shooting at scoring mula sa front court. Pero may isa pang higanteng pangalan na hinihintay ng Gilas, si Kai Sotto. Malinaw ang pananaw ni Coach Tim tungkol kay Kai sa pinakahuling pagtalakay niya sa World Cup qualifiers. Sinabi niyang malaking bagay kung makakasama ang 7-3 Pinoy Center at inilarawan niya itong isang game changer at madaling maintindihan kung bakit.
Kapag naroon si Kai, nag-iiba ang depensa ng Pilipinas, may natural na rim protector, may dagdag na rebounding, may lob threat, may sentrong kayang tapusin ang tira malapit sa basket at pwedeng pilitin, baguhin ng kalaban ang kanilang mga tira sa loob. Pero hindi dapat umasa sa isang pangalan lamang ang Pilipinas. Ang tunay na lakas ng programang gustong itayo ni Coach Tim ay ang pagpapanatili ng isang matatag na core. Kamakailan, sinabi niya mahalagang magkaroon ng gilas ng consistent na pangunahing grupo habang naghahanda para sa Jordan at Iran. Napakahalaga niyan dahil sa pandaigdigang basketball, hindi lamang paramihan ng talento, kailangan ang chemistry, kailangan ang timing, kailangan ang familiarity sa sistema, kailangan alam ng bawat isa kung saan pupunta ang kakampi kahit hindi pa nagsasalita, at kailangan ang tiwala sa isa't isa kapag huling 2 minuto na at dikit ang laban. Yan mismo ang nakita natin sa Hangzhou. Hindi mahaba ang paghahanda noon ng gilas, hindi rin sila ang pinakapaboritong koponan, pero nang dumating ang pinakamahirap na sandali, nakahanap sila ng paraan upang manalo. Kaya para kay Coach Tim, ang 2026 Asian Games ay hindi lamang pagtatanggol ng gintong medalya. Isa itong bahagi ng mas malaking project kung mapanatili ng Pilipinas ang titulo sa Nagoya. Hindi lang isa pang ginto ang maiuwi. Mas lalakas ang paniniwala ng buong programa na kaya nitong manatiling kabilang sa pinakamalalakas sa Asia at gamitin yon bilang tulay patungo sa susunod na mas malaking laban, ang World Cup. At ito na ang mas malaking bahagi ng plano, ang FIBA Basketball World Cup 2027 at ang Los Angeles Olympics 2028. Matagal nang malinaw ang pangmatagalang direksyon ni Coach Tim. Nang tanggapin niya ang permanenteng trabaho sa gilas, direkta niyang sinabi na ang pangunahing hangarin niya ay may balik ang Pilipinas sa Olympics. Kasama sa orihinal na pangmatagalang plano ay ang pagpapanatili ng isang core group na sabay-sabay na lalago habang hinahabol ang World Cup 2027 at sa pinakamataas na antas, ang Los Angeles Olympics 2028. At ngayon, nasa gitna na mismo ng proseso niyon ang Pilipinas. Nakapasok na ang gilas sa second round ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Official nang nakumpirma ang kanilang pag-usad matapos ang resulta sa unang bahagi ng qualifiers. Pero hindi ibig sabihin na komportable na ang sitwasyon. Sa sistema ng FIBA, dala ng mga kuponan ang kanilang mga resulta mula first round papunta sa second round. So ibig sabihin, mahalaga ang bawat panalo at bawat pagkatalo habang hinahabol ang pwesto sa World Cup na gaganapin sa Qatar sa 2027. Ang second round ay may 3 windows, August 2026, November 2026, and February 2027. At napakabigat agad ng susunod na 2 laban ng gilas, Jordan sa August 28, Iran sa August 30, parehong gaganapin sa Mall of Asia Arena.